Amen. Can we just thank God? Ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, ano man ang mga kaguluhan sa ating mga buhay, meron po tayong mga matatanaw na bagay na pwede pa natin ipagpasalamat sa Panginoon. So today, punuin natin ang platform na ito, punuin natin ang araw na ito ng pasasalamat sa Panginoon. Sige po, let us begin to thank God. Let us thank the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for the breath in our lungs. Thank you, Lord, for the strength, for the protection every day. Thank you, Lord, for all the blessings, God, for your provision. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Your grace is always sufficient. Salamat sa lahat ng mga good news na natanggap namin, sa mga answered prayers. Salamat, Lord, sa strength na kami po ay nakapagtatrabaho pa, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa pamilya, salamat sa mga pagpapala mo. Salamat, Lord, sa community na ito. Salamat sa lahat ng mga godly opportunities na binibigay mo po sa amin. Kahit po hindi kami karapat-dapat. Salamat, Panginoon, sa isang panibagong umaga po na ito. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, at inaamin po namin, Lord, apart from you, we are nothing. We are always at your disposal, O God. Wala po kaming maipagmamalaki po sa inyo. Wala kaming mga bagay na meron kami na masasabi namin, deserve namin. Dahil ang lahat ng mga pagpapalang ito, lahat ng mga meron kami, all that we are, all that we have, Lord, sa iyo po nanggaling lahat. Ikaw ang nagbigay ng lahat po sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami dahil kailanman po ay hindi mo kami iniiwan, kailanman ay hindi mo po kami pinababayaan. Salamat po sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, dahil bagamat kami po ay napakaraming mga pagkukulang, Lord, still, hindi mo inalaw ang bawat isa na mawala sa iyong presensya. So Lord, today, pull us closer to your heart. Pull us closer to your heart, Lord. Palagi mo kaming ilapit sa iyong presensya. Draw us closer to you, Lord. Draw us closer, Lord. Draw us nearer to you, O God. Stir up our hearts to pray. Stir up our hearts, Lord. Hallelujah. To always seek your presence. To seek your direction, Lord. Lahat po ng mga tao na nandito, na nanonood po ngayon, kung may mga kanya-kanya man po kaming mga kabigatan, pinagkakaloob namin sa inyo, sinusurrender namin sa inyo, Panginoon. Palitan mo po ito ng kapayapaan. Sa lahat po ng mga nanghihina, Lord, let your supernatural strength, Lord, manifest in the name of Jesus. Pagpalain mo po, Panginoon, ng lahat ng mga tao na sasaktan, nanghihina, nalulungkot, nababagabag, nag-aalala, Panginoon. Gumawa po kayo ng himala sa kanilang mga buhay. Gumawa po kayo, Panginoon, ng mga pagpapala. Lubusin mo ang kanilang kagalakan, Panginoon. Huwag mong biguin ang bawat isa ngayong araw po na ito. Sino man po ang mga tao nangangailangan, whatever it is that they need, Lord, I know that you are able to provide. You are able, Lord, to bless your people in the name of Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang buong araw po na ito. In Jesus' name. Yeah, praise God for all the answered prayers. Truly, Lord, that you are amazing. Nice namin ipagpasalamat, Lord, ang lahat ng mga nakapasa sa board exam, sa examination po ng teachers. Oh God, napakarami from our community who passed the examination, Lord God. And we thank you, God. Sobrang salamat, Lord, sapagkat hindi mo kami binibigo sa lahat ng mga sakit na gumaling, sa lahat ng mga problemang nalutas, sa lahat ng mga walang trabaho at nagkaroon ng trabaho, Panginoon. We just want to give back all the glory and honor to you, Lord. In Jesus' name. All glory belongs to you, Lord. All glory belongs to you. Panginoon, balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo sa buong araw po na ito, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita.
Lord, be with us. Lord, hayaan mo po na walang ni isa mang babae at lalaki na nanonood po ngayon ang malalagpasan ng inyong pong presensya. Maramdaman po namin, Lord, ang kilabot ng iyong presensya, O God. At hindi po kami lalabas ng live stream na ito na hindi mo kami pinagpapala. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa isang matagumpay na araw. Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit. Thank you, God. God bless the Philippines, Lord. I-bless mo po ang bansang ito, Panginoon, sa kabila ng napakaraming mga kaguluhan. We still declare that Jesus is Lord over our nation. Jesus is Lord over the land of the Philippines, O God. Jesus is Lord over Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, Lord, na kayo po ang humipo sa lahat ng mga leaders po ng aming pong gobyerno, Lord God, na mapahamahalaan po ng maayos ang bansang ito. Simula po sa Malacanang, sa Senate, sa Congress, maging sa bawat municipality, cities, and barangay, Lord God, na aming kinabibilangan. Hayaan mo, Lord, na magkaroon po ng fear of the Lord sa lahat ng mga namumuno. Magkaroon po ng malalim na pagmamahal sa inyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na magtagumpay ang mga taong may masasamang motibo, may mga masasamang loob, Panginoon, na magnakaw ng kaba ng aming pong bayan, Panginoon. Tanggalin mo at i-expose mo ang mga taong ito, Lord God, at magtalaga ka ng mga tamang leaders sa bansang Pilipinas in the name of Jesus. We pray, O God, for a righteous governance, Lord. Hallelujah. Let there be God-fearing leaders, O God, in Jesus' name. Lord, be gracious. Be merciful to all the Filipino people and to all the peoples of the world, O God. Ang bansang Pilipinas ay para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat dahil naniniwala kami. A better Philippines is still possible, Panginoon. Ngunit magsisimula ito sa amin. At sa lahat ng mga taong kasama namin sa community na ito, magsisimula sa amin ang tunay na pagbabago dahil ikaw ang magbabago sa amin, Panginoon. So Lord, thank you. We glorify you and we entrust everything to you. Lahat ng mga mangyayari po, O God, sa live stream, sa program po na ito, Panginoon, kayo na po ang bahalang kumilos. Let your perfect will be done. And to everyone na mga napapadaan po dito sa live stream na ito, dalangin ko po, Panginoon, as I stretch forth my hands to them, O God, hayaan mo na maranasan po nila ang kakaibang pagkilos mo. Ang mga may sakit ay iyong pagagalingin. Ang lahat na may mga financial problem, Lord God, ay iyong pagpapalain. Ang lahat ng mga nalulungkot at may mga takot sa kanilang mga puso't isipan ay bibigyan mo ng kapayapaan. I rebuke anxiety, I rebuke depression, Lord God, not just to us but to also our family members, O God. Hindi mananaig, Panginoon, ng damdamin at emosyong ito. Hindi madadaig at hindi kami malalamon, Panginoon, ng anxiety and depression. Because you are the God over anxiety and depression. And I rebuke the spirit of these things, Lord God, in Jesus' name. We rebuke it and we cancel it, Lord. We uproot every spirit that comes from the enemy in the name of Jesus. And let your presence, Holy Spirit, be poured out, Lord. Mag-manifest sa amin pong lahat. Maraming salamat po. Praise forever to the King of Kings and to the Lord of Lords. Salamat sa pagkakataon na makapunta dito po sa Singapore and to meet, Lord God, ang community po namin dito and to minister to people here, O God. Di ko alam kung kanino mo po kami dadalhin, but we believe, Lord God, that you have a plan kung bakit mo inallow na makapunta po ako dito sa Singapore. So let your perfect will be done, Lord. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Ingatan mo ang lahat ng mga kasamahan ko. I-provide mo ang aming mga pangangailangan, Panginoon. In Jesus' name, magpadala ka ng mga divine helpers, Lord. Hallelujah, oh God. Thank you, God. We just want to honor you. We just want to glorify you, God. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Pagsamba at pasasalamat. Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit. The battle is not ours, but it is yours, Lord God. And all we have to do, all we need to do is to be still, Panginoon. Just to be still, oh Lord.
Sapagkat you are in control. Hawak mo ang lahat, Panginoon. Magtitiwala po kami sa iyo. Mananampalataya, Lord God, na may maganda kang plano sa lahat ng mga pangyayari sa buhay na ito. Salamat, salamat. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. God bless Heart to Heart Community. In the name of Jesus, we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. And to God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon natin Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. And if you are new here, pwede niyo pong i-follow ang account po na ito at mag-join sa aming pong community. We have a bulletin board dito po sa TikTok for you to stay updated. And we also have a FB group. Pwede po kayong mag-join sa FB group natin. To all of our first-timers who are here, lahat ng mga napapadaan po dito, join po kayo. We have group chats where you can share your prayer requests. You can share your testimony. Just go to FB and search Heart to Heart page at makikita niyo na po yun, Heart to Heart. Then join lang kayo at mag-message kayo doon for you to join our community. Okay? Tapos, ano ba? We also have YouTube or Red App, YT. Yan. So, para po mabalikan niyo po yung mga past devotions po natin. Same time, Singapore and Manila. Same time. Ako po ngayon ay nandito sa Life Bugis, LYF. Tapos mga kapatid, meron tayong bago na community sticker. Yan. So, pwede kayong mag-send ng community sticker dito. Yan. And also heart me. Praise God. Maraming salamat po. Yan. Pwede nyo makita sa, I think sa gift something dyan. Basta may makikita kayo na Kuya Har's mic. Kanina ko lang siya nakita nung nag-live ako. Yan. So, praise God. Yun, nakita nyo? Ayan. Di ba ang cute? Kuya Har mic. So, ano lang yan? Parang 1 coin. Siguro naman nakaipon na kayo ng mga coins dahil may mga nagsasend ng treasure boxes dito, no? So, pwede nyo gamitin para mag-share ng Kuya Har's mic, Heart Me, Go Popular. Amen. So, yan. Click-click lang. God bless po sa lahat ng mga bagong pasok. Pwede ba natin i-welcome lahat ng mga first-timers? If you are new here, pwede bang mag-type ka ng me in the live comment at kung saang lugar ka nanonood? Yan, type me in the live comment and where you are watching. Yan, pakilagay. At batiin po natin lahat ng mga first-timers natin. Yan, salamat. Thank you so much. Yan, sino yung mga first-timers? Yan, si Yon from Occidental Mindoro. Yan, welcome po. Sino pa? Yan, huwag kayong mahiya. Thank you, Sir Adi. God bless you. New LPT in our community. Ayan. Si Lady Diana from Urdaneta City, Pangasinan. Welcome po, welcome. Ayan, praise God. Sige po, welcome natin yung dalawang first-timers po natin. Alam nyo, kapag nasa ibang bansa ako, medyo konti lang talaga. Hindi ko alam kung parang pinapakita ba ni TikTok ito sa mga nasa Pinas o ang priority niya ay yung mga nandito sa Singapore. Sa lahat po naman nandito sa Singapore, welcome po. Welcome. Hindi ako masyado nakatulog ng maayos kasi nga natulog ako ng gabi. Kaya, ayun. Medyo kulang yung tulog natin. Pero, of course, our priority is to have our devotion. At ngayon ay nasa Exodus chapter, saan na tayo? Exodus chapter 30. Last 11 na lang. Last 11 books. No, last 11 books.
Before we start, I would like to ask a question. And feel free po to answer dito sa atin pong live comment. Sa palagay mo ngayong nangyayari sa buhay mo ngayon, yan, sa lahat naman nangyayari sa buhay mo ngayon, sa palagay mo, what has been taking more of your attention? What has been taking more of your attention lately? Sige nga po, lagay nyo nga dyan. Ano yung parang, kumukuha ng attention mo itong mga nakaraang mga araw? Para na-overwhelm ka ba ng problema, ng mga kabigatan, or you are so focused in prayer, you are so focused in our devotion, yan. What has been taking more of your attention lately? Masyado ka bang na-addict sa Netflix? Masyado ka bang... Nasaan ka sa Ate September? Social media, yeah, laro, games. What has been taking more of your attention lately? Pag-aalala saan ako? Exam? Nasa Taiwan ka na rin ba, Ate September ngayon? Praise God po, maraming salamat Ate CL sa treasure box. Dahil problema, financial, okay? Seeking more on the Word of God, okay? Mga alalahanin, mga bills, okay? Thank you, Ate CL. Si Resty, God bless you, Ate Mary Rose. Financial struggle. So sabi, di ba, ng isang quotation na like ko sinasabi, what's getting our attention caught our affection. Yan. So kung ano daw ang nakakakuha ng attention mo, that also caught your affection. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin is all about intimacy. Okay, paano ba tayo magiging intimate sa Lord? No? Paano ba tayo magkaroon ng intimate relationship with God every day? So our topic, hindi ko ilalagay dyan sa live comment. Pero ilalagay ko siguro sa... Siguro ako na lang bibigay ko na lang sa inyo. Paalala nyo sa akin, no? Ako na lang magsasend sa GC kasi hindi ko kayang mag-copy-paste dito sa mismong live comment. Okay, may mga pressures na gustong umunlad sa buhay. Amen. Yeah. So, the title of our topic for today's devotion is The Fragrance of Intimacy. Ang halimuyak of intimacy. Staying close to God daily. Yan. So, ngayon ay nasa Exodus chapter 30 na po tayo. Ang Exodus chapter 30 po focuses. Saan nakafocus ang Exodus chapter 30? Sa worship, sa prayer, sa cleansing, anointing, and devotion. So this chapter introduces the altar of incense, the atonement offering, the bronze basin for washing, the holy anointing oil, and the sacred incense. So dito makikita natin yung mga topics po na iyan. Okay, itong mga bahagay na ito. And at the center of all these instructions, kasi may mga instruction na binigay si Lord. Okay, may mga instructions na binigay si Lord about sa anong gagawin mo sa altar of incense, atonement offering, itong mga bagay na nabanggit ko kanina. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang pinapakita at gustong mangyari ng Panginoon sa mga Israelita, no? Actually, it's not just about following these instructions, but we can see here that God desires ongoing intimacy with His people. Ang gusto talaga ng Panginoon ay magkaroon ng intimate relationship sa bawat isa. At paano nabubuo ang intimate relationship, mga kapatid? Paano nabubuo ang intimate relationship? Hindi po ba kapag lagi kayong magkausap, kapag lagi kayong magkasama, kapag lagi kayong sumusunod sa isa't isa? Nagkakaroon po ng intimate relationship, mas nakikilala nyo ang isa't isa. Salamat po, Ate CL, sa treasure box. So, yun ang gusto ng atin pong Panginoon. Meron pong connection. Tama yun. A connection between us and the Lord. Hindi rin po gusto ng atin pong Panginoon na sumusunod ka lang pero hindi mo siya kilala. Sumusunod ka lang pero hindi mo siya kilala.
So ang pagsunod sa atin pong Panginoon is something we do not occasionally. No, hindi tayo lumalapit lang sa Panginoon kapag may mga emergency na, alam niyo 'yon, yung parang lalapit ka lang sa Lord kapag hindi mo na kaya. Lalapit ka na sa Lord kapag sobrang bigat na. Hindi po. Kahit nagsisimula pa lang ang problema, lumalapit na tayo sa Panginoon. Hindi natin ginagamit na emergency o lifeline ang prayers. No, na kapag may pangangailangan ka lang, no, tayo ay lumalapit sa Panginoon, may pangangailangan ka man o wala. Lumalapit ka sa Panginoon, okay ka man o hindi. Hindi ito relationship based only on need. Ang gusto ng Panginoon, closeness. Gusto niya intimate, personal relationship to all of us. Amen? Yan ang gusto ng atin pong Panginoon. So today, sino po dito ang gustong magkaroon ng intimate, personal, close relationship sa Panginoon? Can I see an amen in the live comment? Amen. Yan. So, lahat tayo, gusto natin ng intimate, personal, close relationship with God. Kasi maraming mga tao, they just know God. They know that God exists. Alam nila na, yes, merong higher, minsan nga hindi pa nila matawag yung Panginoon eh. Parang gusto lang nila, alam nila na merong nasa taas. Alam nila na merong higher entity. Pero hindi nila matawag, sino ba yung Panginoon nila? Sino ba yung Diyos nila? Diba? So tayo naman nandito, nagtuturo tayo araw-araw, parang hindi lang para maging knowledgeable tayo, pero para tayo ay makapag-build ng deeper relationship with God. Kaya po tayo nag-aaral araw-araw ng salita ng ating pong Panginoon. We want to build, we want to build that kind of relationship na may ugat, may lalim. Na hindi tayo basta-basta matutupok ng apoy. Hindi tayo basta-basta maguguho pag may mga sakuna. Hindi tayo basta-basta matitinag kapag may mga shakings ng buhay. Amen. So mga kapatid, kailangan natin ng healthy relationship. Kapag hindi healthy ang isang relasyon, ano mangyayari? May isang bibitaw. May isang susuko. May isang mapapagod. Or maybe both of you. Kapag hindi healthy ang relationship. Sometimes, pinipilit nating ayusin on our own, di ba? Sometimes, parang kinakaya natin na ayusin ang lahat. Pero may mga time na nagbe-breakdown ka. May mga time na umiiyak ka na lang, di ba? May mga time na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. That's why you need the Lord in your life. You need Him. At kung gusto mo na magkaroon ng healthy relationship with God, you must be intentional and consistent. No? Hindi tayo nakabase na, okay, nagpe-pray lang ako kapag maganda yung nangyayari sa buhay ko. Paano kapag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay mo? Tama si Ate Mary Jane, hindi napipilitan. Ang healthy relationship, you are intentional and you are consistent. Kapag sinabi mo na magpe-pray ako kahit na anong pinagdadaanan ko. Amen? And we must be consistent also. Dapat tuloy-tuloy yan. Intentional. Ibig sabihin ng intentional, talagang ginagawa mo talaga siya. No, walang makakapigil sa'yo. Nandun yung intention mo na gawin yung isang bagay na yun. Bukal sa loob, willing ka, walang pumipilit sa'yo.
So, ganyan tayo dapat. Kung gusto mo magkaroon ng healthy relationship with God. So, point number 1, prayer keeps the relationship alive. Prayer keeps the relationship alive. Alam niyo po, mabilis mabubuwag ang isang relasyon kapag hindi matatag ang pundasyon ng panalangin. Sabi sa Exodus 30 verses 7 to 8, Aaron must burn fragrant incense every morning and at twilight. Aaron must burn fragrant incense. Sabi dun sa kanta, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Alam niyo kung pinapahiwatig ng kanta na yon? Yung pag-offer natin ng incense sa Lord, that is, isa dun sa mga smoke of incense na yun is our prayers. Prayer. The incense burned daily. Araw-araw, sabi dito ang utos kay Aaron. Aaron must burn fragrant incense. Tuwing kailan? Every morning and at twilight. Or nighttime. Sabihin na natin, morning and night. Kailangan ang gagawin po ni Aaron ay mag-burn ng mabangong samyo. Mabangong insenso. At hindi po ito occasional, hindi pwede sabihin ni Aaron na, ay Lord, hindi ako okay, hindi mo na ako magbaburn ng fragrant incense ha. Lord, may pinagdadaanan ako. Lord, hindi ako okay. So this is not an occasional thing. At hindi ito ginagawa kapag may crisis lang sila na, Lord, kailangan ka namin, sige po magbaburn kami ng incense. Hindi po. Ito ay araw-araw, bawat umaga at bawat gabi, na kahit po siguro may mga matindis na mga pinagdadaanan, tuloy-tuloy pa rin po ito. It's a choice. They are intentional. They are consistent. Ganun din po sa pananalangin po natin. Prayer is not a religious activity, mga kapatid. Hindi ito religious activity. Amen? It is relationship. It is relationship. Yung incense dito, Mami Jean, na sinasabi ay yung prayer natin sa Lord. Pero I don't know, pero may mga gumagawa nga na parang may mga incense silang sinusunog or whatsoever. I don't know kung i-check natin. Okay, so many Christians use incense, though beliefs and practices vary depending on denomination and personal conviction. Kasi sa Bible nga naman, ang incense kasi ginagamit siya in worship, di ba? As a symbol of prayers rising to God. Actually, may mga nakita ko kahapon na iba. Naglalakad ako kahapon pa Bugis Street, tapos may mga templo. May mga nakita ko mga templo. Dito sa Singapore, parang marami din mga dito, yung mga temples, para may mga gods sila, ganyan. Tapos nakatingin sila sa ulap, tapos nag-i-incense silang gano'n. And they are very devoted, no? Kasi hindi ko alam kung saan sila nagpe-pray. Like, I really don't know. Pero may mga traditions nga na ginagawa pa rin siya ngayon. So, the healthy question na inaas natin is, pwede ka bang gamitin yung insenso ngayon? No? So, sabi dito, ang sagot ay, the object itself is not the center issue. Yung intention mo at yung spiritual foundation mo, yun daw ang nagmamatter ng masigit. If you are using your incense simply for fragrance, relaxation, or a part of personal prayer time centered on God, many Christians would see no problem with that. Alam niyo na, sa paggamit ng insenso.
So, pwede natin siyang gamitin pang pabango, pang relaxation, or maybe, pwede din as part of our personal prayer time centered on God. Basta alam natin kung kanino tayo nananalangin. Okay? Basta alam natin kung sino ang center ng ginagawa natin. So if you are praying to God at nakakatulong sa iyo yung incense, kasi iba-iba tayo eh, 'di ba? Yung iba nagpe-play ng background worship songs, 'di ba? Para ramdam na ramdam nila yung prayer. Siguro, ginagamit naman nila yung iba, yung incense, para makatulong din sa kanila. No? Basta again po, ang dito sa pinag-aaralan natin for the sake of our topic sa Exodus chapter 30, ang incense po ay nagsisimbolo sa prayer sa Lord na umaakyat, rising, 'di ba? Ang usok. Nakakita na ba kayo ng usok na pababa? Nakakita na kayo ng usok na pababa? 'Di ba wala namang ganun? Kapag usok, palagi siyang pataas, no? It is rising. No? So incense pwedeng gamitin, okay? Basta alam natin kung bakit natin 'to ginagamit. At para talaga sa Panginoon pa rin. So, Jesus must be the center of it. No? Jesus must be the center of it. Kung nakakatulong siya to create a spiritual environment or peaceful environment para kapag ikaw ay nagpe-pray, so, wala naman ako nakikitang mali doon. Basta hindi siya part ng tradition po natin. No? Kasi yung iba, di ba, parang mag-i-incense na lang kasi nakagawian na, di ba? So, doon siguro magkakaroon ng problem. Okay, so ang prayer po is not a religious activity, but it is relationship. Para po mag-work out ng isang relasyon, hindi po ba dapat ay nag-uusap kayo palagi? So, ganoon din po sa relationship natin sa Lord. Kung gusto mo na lumalim yung relationship mo sa Panginoon, huwag mong kalimutan yung continuous conversation mo sa Kanya. Kasi po, prayer keeps our connection with God active. So when you pray, you talk to God, and when you read the Bible, the Holy Spirit is speaking with you. Okay? So God wants more than an emergency conversation. Ang gusto ng Panginoon, closeness. Ang gusto niya, mapalapit tayo sa Kanya. Okay? Ang panalangin kasi minsan ginagawa ng ibang mga tao ay imbes na Panginoon, pengi noon eh, di ba? Pengi ako nito, pengi ako niyan. Nagpe-pray na lang pag may mga pangangailangan. Pero ang totoo po, ang prayer dapat ginagamit natin yan for us to stay close to Him eh, di ba? Yung para maging mas lalo pa tayong close sa Panginoon. Hindi kapag may pangangailangan ka lang lalapit ka sa Diyos. Hindi lang kapag may mga bagay kang gusto na mangyari o maganap. So staying close to Him, that is the goal of prayer. Na kaya ka nananalangin kasi, Lord, gusto ko mas mapalapit pa sa'yo. Meron na po ba ditong nanalangin ng ganon? Ako sometimes, pinapanalangin ko yun na, Lord, today, wala naman po akong ibang gusto, kundi maranasan ka. Wala naman ako hinihingi kasi kontento na ako sa buhay ko ngayon. Ang gusto ko lang, Lord, wag kang mawala sa buhay ko. Sometimes, I pray like that, no? Na, Lord, basta nandiyan ka. Basta, wag mo akong iiwan. Ikaw lang sapat na, ganon. Ikaw lang, Lord, sapat na sa buhay ko. So, hindi lang tinatawag si Lord kapag may emergency. Okay, lumalapit tayo sa Panginoon araw-araw. So again, if you want healthy relationship, be intentional, be consistent. You pray to God. You pray to God always. Amen po ba? Amen. So number 2, second point. Mga kapatid, mabilis lang po tayo ngayon ha. Kasi po, may hanggang 10 lang yung breakfast dito sa hotel. Okay, tapos pag may time pa mamayang gabi, mag-usap-usap ulit tayo, mag-devotion ulit tayo. Tapos yun nga, ang problema ko pala dito, mga kapatid, is kapag lalabas ako, wala akong internet.
Pero, ang ginawa ko kahapon, nagtry ako kasi parang merong load na roaming yung tawag. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan siya tatagal. 3 gig for 10 days. 3 gig for 10 days. Tapos parang nasa 699 siya. Yun. So, tinry ko siya. Tapos, nung lumabas ako kagabi, nag-work naman. Hindi ko lang alam kung gaano siya tatagal. No? So, mamaya, baka naman makapag-live ako sa labas. Kasi gusto ko kayong isama kapag mamamasyal ako dito. So, number 1 is, prayer keeps the relationship alive. Yan. Hello, we have an international friend here. Where are you from? I think he's also in Singapore. Opo, wala silang packet wifi. Hindi ko lang sure kung may packet wifi po dito, Ate CL. Yun nga yung tinanong ko sa mga tiga Singapore eh. Kasi di ba sa Taiwan, where are you from, sir? I think we have an international friend who is watching. You're from India and you are now here in Singapore. So yun, I cannot find a packet wifi here in Singapore. Yeah, prayer keeps the relationship alive po, alive. Buhay. Yeah, alive. Prayer keeps the relationship alive. You can use data there, sir. Singtel is better. Ano po, yung phone ko kasi, may phone right now is ano tawag doon? You can't insert other SIM card because it's not open line. Yeah. So I cannot use another SIM. Di ba sabi ko sa kanta, love will keep us alive. Do you believe that love will keep us alive? Do you believe that? Ako, no. Hindi naman na kayo na love will keep us alive. Like, kung merong isang tao magsasabi sa'yo na mahal kita, tapos nagutom na kayo, tapos sabihin sa'yo nung asawa mo, mahal kita. Tapos wala na kayong pambayad sa mga bills, mahal kita. Mahal na mahal kita. Yun ba yung Simba? I don't know if Simba Sim will work out. I don't know. Yeah, if someone will tell you that love will keep us alive, do not believe that. Don't believe that. Well, the love of God will keep us alive eternally, guys. Eternally. Amen? The love of God. Sabi ni Jethro, anong gagawin mo kung alam mong di ka karapat-dapat para sa kanya? If you think that you are not worthy for her, then make yourself worthy. Wow. Then make yourself worthy. If you truly love that, if you truly love her, okay? If you truly love her, kung talagang mahal mo siya. Pero kung hindi mo naman talaga siya mahal, 'di ba? You mean kay God. Okay. Anong tanong mo kay God? Ano gagawin ko kung alam mo hindi ka karapat-dapat sa kanya? Well, all of us is unworthy. Yeah, lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat. Sino ba dito ang karapat-dapat? Kaya tayo nakakalapit sa Panginoon only because of His grace. Diba? Alam niyo ibig sabihin ng grace, diba? Ito yung unmerited favor ng Lord sa atin. Na hindi talaga tayo karapat-dapat. We are not deserving talaga. We are so unworthy. Pero because of the grace of God, talagang inalaw tayo ng Lord na makalapit sa Kanya. We are all sinners. We all fall short of the glory of God. No? We all fall short of the glory of God. And yes, tama, God is so gracious and merciful. Hello, Ashley, where are you from? Hello po, Alicia Makarae. God bless you po. To all of you, sabi ko na sa inyo yung algorithm ni TikTok, kung nasa ang lugar ka, maraming mga manonood sa'yo doon. So to all of you guys, kung kayo ay nasa Singapore,
pwede kayong mag-join ng community. Meron tayong group chat. Magkikita-kita kami dito sa May 24. And if you guys are interested, kung gusto niyo pong mapag-pray kayo, kung gusto niyo pong maka-join kayo, na-bless, ma-encounter si Lord, kita-kita tayo sa May 24. Yeah, kita-kita tayo. Okay? So let's go, guys! May mga bago ba dito na nasa Singapore? Okay, may mga bago ba dito? So kung kayo ay malapit lang dito, go. Kita-kits tayo. Okay? So the love of God will keep us alive until eternity. Hanggang sa buhay na walang hanggan. So, always pray and not give up. Huwag kang susuko sa panalangin. Okay? Huwag kang susuko. Huwag mong sukuan ang mga bagay na pinapanalangin mo. Diba, malay mo, may mga pinagpe-pray ka, tapos isang prayer mo na lang pala, mangyayari na, sumuko ka. Sayang. So, always pray. Do not give up. Pray continually. Tuloy-tuloy ang pananalangin po natin. Okay? So, number 2. Second point. You cannot serve God while ignoring personal cleansing. Again, you cannot serve God while ignoring personal cleansing. Exodus chapter 30 verse 20. Sabi dun sa Exodus chapter 30 verse 20, they shall wash with water so that they will not die. They shall wash with water so that they will not die. So bago mag-minister ang isang priest dito, the priest had to wash. Kailangan niya maglinis. And this symbolizes spiritual cleansing. Kanina masyado ako nag-worry after praying, pinakalman ni Lord ang puso at isip ko. Praise God po, praise God. This symbolizes spiritual cleansing. So God cares about purity, repentance, and sincerity. So we cannot grow close to God while continually ignoring sin. Mga kapatid, you expect growth pero meron kang double life? And it's so hard, mga kapatid, na mabuhay tayo ng may dalawang katauhan. It's so hard. Na yung isang paa mo ay sa Diyos at yung isa naman ay sa kamunduhan. So, every day, mga kapatid, every day, magpalinis tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Sabi sa Psalm 24, basahin natin yung Psalm 24. Ito yung yeah. The earth, starting verse 1. The earth is the Lord's and everything in it. Lahat ay galing sa Panginoon. The world and all who live in it. For He founded it on the seas and established it on the waters. Verse 3, listen. Verse 3. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? In other words, sino dito ang makakarating sa presence ng Lord? The one who has clean hands, and a pure heart. The one who has clean hands and a pure heart. Kaya kailangan natin ng malinis na kamay at pusong dalisay, mga kapatid. Alam nyo, minsan, gusto natin ng presensya ng Panginoon. But we avoid God's correction. But we avoid God's rebuke. Gusto lang natin maranasan ng presence ni Lord while we are ignoring yung mga sin na nagagawa natin. But true intimacy requires honesty, mga kapatid. Maging tapat tayo sa harapan ng ating pong Panginoon.
Di ba ayaw natin na na niloloko tayo ng partner natin? Ayaw natin na niloloko tayo ng mga asawa natin? Bakit pagdating sa Panginoon, ba't hindi natin masabi sa Kanya yung mga katotohanan? Bakit hindi natin maamin sa Kanya yung mga bagay na ginagawa natin? So if you want true, intimate relationship with God, you have to be honest in front of God, before the Lord. Di ba kailangan natin maging honest? So Lord, ito yung mga nagawa ko, ito yung mga pagkakasala ko, and allow God to cleanse us inside and out. Allow God to cleanse our attitude. Di ba yung minsan may mga attitude tayo na pangit talaga eh. Magpalinis tayo sa Lord. Magpalinis tayo sa Panginoon for all our hidden sins, wrong motives, and even bitterness. Or maybe unforgiveness. Let us allow the cleansing power of the Lord, the blood of Jesus, to cleanse and cover us for the multitudes of sins that we are always committing every day. So again, if you want true intimacy with God, it requires honesty. Be honest. Be truthful. Okay? Walang tinatago. Hindi ka nakasuot ng maskara. Bunyag sa Panginoon ang buong buhay mo. Okay? Malinis tayo lagi sa Panginoon. Magpatama tayo. Magpa-rebuke tayo. We all need Jesus in our lives. And we also need someone who will correct us. We all need someone, mga kapatid, na magtatama sa mga bagay na ginagawa natin. Because kung ang lahat ng tao ay mahal ka lang, at walang nagtatama naman sa'yo, and because of that love, natotolerate ka, sabihin, hindi, mahal ka namin, okay lang yung mga ginagawa mo. That is not love. Hindi totoong pagmamahal yun. Hindi totoong pagmamahal kapag tinotolerate ka sa mga maling bagay na ginagawa mo. Kasi ang tunay na pagmamahal, sasabihin sa'yo kung ano ang totoo kahit masaktan ka pa. Kasi ayaw ka nilang mapahamak. Kasi bakit? Nasabihin ng mga tao sa'yo, hindi, mahal ka namin, okay lang yan. Bakit pagdating ng panahon na kapag nawala na tayo sa mundong to at gumagawa ka ng kasalanan, saan ka mapupunta? Alam mong gumagawa ka ng kasalanan. Alam mong mali yung ginagawa mo. But because of these people na sabi sa'yo, hindi, mahal ka namin, okay lang yan. Napahama ka. Because sa palagay nila, love yun. But again, ang tunay na pagmamahal, sasabihin sa'yo kung anong totoo. Kahit masakit. Kasi alam nila na ikakapahamak mo yun. Ang mga tunay na nagmamahal sa'yo, totoo sa'yo. Tapat sa'yo. Alam niyo, minsan sa buhay natin, kailangan natin ng mga straightforward na kaibigan eh. Alam mo yun, yung mga straightforward, yung prangka. Di ba sino dito may mga kaibigan na prangka? Meron ba? Yung hindi nag-sugarcoat, tama. Di ba masasakit magsalita yun? Yung mga kaibigan nating mga prangka. Sometimes it's offensive, Sometimes talagang makakasakit sila. Pero sa totoo lang, kailangan natin ng ganong mga kaibigan. Kailangan natin ng ganong mga kaibigan. O sino dito prangka? Si Ate Chi lang ba? Sino dito mga prangka? Yung talagang, sabihin ko talaga kapag mali yung ginagawa. Si Ate Pel, si Ate Des, si Mami Lu. Ano mga kapatid ko kay Mami Lu? Ako talaga binabara ko. Ayan, si Ate Jen. Palakpakan natin yung mga kaibigan nating prangka at straightforward. Thank you sa buhay niyo lahat. Nang dahil sa inyo, maraming buhay ang nabago. I don't want bologna. Diba, totoo eh. Totoo.
Yan, sila Kian, prangka daw. Ako rin, may mga kaibigan ako ng mga straightforward, mga prangka. And do not be oversensitive. No. Yes. Totoo. Alam nyo, ako naman, well, I correct people, no? I rebuke people, yes. But I always use words that is proper or appropriate in that situation. Because sometimes, yung pagiging prangka natin, pero kapag wala sa timing, kapag wala sa tamang words, kapag mali yung pagka-deliver, it will sound so harsh, no? At in some point, maaaring katisuran. Maaari siyang katisuran. So whenever we rebuke or correct someone, do it with love. I think that is that's the safest. Yun yung pinaka-safe talaga. No, once you correct or rebuke someone, do it with love. Hindi sa ibang motibo, hindi para ipahiya siya, hindi para ipakita na mas magaling ka or mas relihiyoso ka or whatsoever. So, when you correct someone, again, do it with love. Ang tunay na pagmamahal sa'yo, tapat sa'yo. Tama, tapat. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Correct in private, praise in public. Whenever you praise someone, do it publicly. And whenever you correct someone, do it privately. Correct. Okay? At walang masamang umami ng pagkakamali. Walang masamang umami ng pagkakamali. Alam nyo, like ko sinasabi sa inyo, we may win an argument, but loses the relationship. We may win an argument, but loses the relationship. Yung alam mo yon, sige, panalo ka na sa usapang ito. Panalo ka na sa argumentong ito. Pero, sa susunod, ayoko na kitang kausap. Ayoko na kitang kausap. Bahala ka na sa buhay mo. At least panalo ka ngayon. Diba? So you lose the relationship. Constructive criticism is not always good. It depends on the time. Yes, tama. And when you correct someone pala, ito pala mga kapatid when you correct someone, dapat may relationship ko dun sa tao na yon. Kasi baka mamaya mag-correct ka, hindi naman pala kayo close. Diba? Baka mamaya correct ka ng correct, review ka ng review, wala naman pala kayong relationship sa isa't isa. So that's wrong. Diba? Hindi naman kayo close eh. Parang sino ka? Para mag-correct. Wala kayong relationship sa isa't isa. Do you get my point, mga kapatid? So you correct someone. Hello, Pati Vebs. You correct someone when you have relationship with that person. O sabihin sa'yo, unsolicited advice, epal, ganyan-ganito. Sino ka ba? Kaya tama, dapat talaga proper timing, proper delivery, you know what you are doing, di ba? And you build relationship first. You build relationship first. Pero naalala niyo yung naalala niyo yung kwento natin dun sa babae, yung talaga grabe, di ba? Pinaramdam talaga ni Jesus sa kanya. Di ba? Pinaramdam talaga ni Jesus sa kanya. Like, ano sabi nung Canaanite woman na ito? Diba? Hindi siya pinansin nung una. Tapos pinaringgan siya. Tapos sinabihan siya. Parang kinumpara siya sa isang aso. Pero, imagine mo yung Canaanite woman na ito. Her faith talaga. Yun talaga yung nagpagaling dun sa anak niya na inaalihan ng demonyo. Yun talaga yung nagpagaling sa kanya. Because of her persistency. So yun lang naman yung sana. Ito kasi hindi ko gusto ko pa yung nakita naman. Okay. Ngayon, kung meron kayong kapamilya na ganyan, na parang, ano ba, like kayong, ano bang tawag doon? Kung meron kayong family members na ganyan, parang
walang preno magsalita. Pastor, kahit po pa, minsan masakit mo yung maging parang nakasakit ng loob. Yes! Even family members, totoo. Ako natutunan ko na yan. No? Natutunan ko na yan. Ako dati, samang-sama yung loob ko kapag nakikipagsagutan ako sa mga kapatid ko. Samang-sama yung kalooban ko, alam mo yon, gumaganti talaga ako ng salitaan. Ngayon, kapag, parang ngayon naman wala na kami mga ganong mga arguments. Pero if ever man dumating sa mga ganon before, wala, tatahimik lang ako. Tapos pahuhupain ko lang. Tapos yun, okay na. After nun. Hindi ko na lang pinapansin. Kasi alam ko na ako yung mas may malaking pangunawa. Kasi, siyempre, ako yung malalim sa Panginoon. Sabihin na natin. Ako yung nagtuturo ng salita ng Panginoon. So, dapat makita talaga sa akin yun. Diba? Dapat makita talaga sa akin. Kaya, ayun, mga kapatid. Hinahon, di ba? Self-control. At kapag hindi mo na kaya, layo ka na lang. Or hinga ka muna. And you pray to God, kausapin mo si Lord. Kausapin mo si Lord. Di ba? Kapag manggigigil ka na, di ba? Hindi, umalis ka na lang muna. Huwag tayong malaglagan ng bunga. Pero sometimes tao lang tayo, no? Sometimes tao lang tayo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, at kayo ay napuno, no? Kung kayo ay napuno, kung kayo ay laging, alam mo yun, ganun yung man nangyari sa buhay nyo, I just pray na bigyan kayo lalo ng Lord ng mahabang pasensya. Bigyan kayo ng Lord ng kapayapaan. At baguhin ni Lord yung mga nasa paligid nyo. Yun ang ipag-pray nyo. Na, Lord, yung spirito mo na nasa akin ay mas dakila kaysa sa mga spiritong nasa kanila. Lord, patahimikin mo po sila. Lord, wag mo hayaan na magamit sila ng kaaway. Ganun yung mga prayer, di ba? Nire-rebuke ko po. I rebuke, Lord, the spirit na nasa mga taong ito, na lagi na lang pong pinapainit ang ulo ko. na lagi na lang po akong inaatake. I rebuke in the name of Jesus. I declare that your spirit in me will overrule the spirit na meron sila. Amen. So yun lang. Pray. Ang sandata kasi natin talaga panalangin. It's okay to, to make space muna. Kasi sometimes doon sa space na yon, yun yung ginagamit ng Lord para paghilumin yung isa't isa. But the most powerful pa rin is prayer. Okay? Prayer pa rin. Okay, Mami G? Okay, so intimacy with God grows where repentance remains active. Okay, so magpalinis palagi, ha? Amen po, Nay Carmela. God bless you po. So, kailangan ay huwag i-ignore ang personal cleansing. Ang sarap maglingkod kapag tama yung puso mo, di ba? Masarap maglingkod kapag tama yung puso mo. At mahirap maglingkod kapag alam mo na nabubuhay ka sa kasalanan. Mahirap maglingkod kapag alam mo hindi tama yung puso mo. So today, brothers and sisters, as you serve the Lord, kasi ayaw nating mawalan ng saysay yung paglilingkod natin eh. As we serve the Lord, make sure that our heart is right. Diba gaya ng isang panalangin ng isang salmista? Point out anything in me that offends you. Ipakita mo sa akin. Kung meron mang mga bagay na nagagawa ko na nakaka-offend sa'yo, Lord. Sabi ni Hazel, may Lord ba talaga? Yes, for us.
that we experience His love, His mercy, His grace. Yes, we have an amazing and great God, a loving God, a forgiving God, a miracle-working God. Kasi kumilos na siya at naranasan na namin siya sa buhay namin. So, if you are here, Azel, and you don't believe in God, let me tell you, our God is alive. And He can work in your life too. Subukan mo. Subukan mo. Hello po, Efim. God bless you po, Efim. God bless you. Amen. And number 3 and the last, mga kapatid, the third one, sakto, na oh, makakapag-breakfast pa ako. Number 3, God wants your whole life consecrated. God wants your whole life consecrated. Not just half of your life, but your whole life. But your whole life. Sabi sa Exodus chapter 30 verse 29, you shall consecrate them so they will be most holy. And you shall consecrate them so they will be most holy. The holy oil dito was used to consecrate objects and people for God's purpose, or your anointing oil na tinatawag. And once again, ang consecration, ang ibig sabihin ay being set apart for God. Being set apart for God. Paano pag nawala objects? Like what kind of object are you pertaining here, Azel? So being set apart, ibinubukod. Okay, ibinubukod ang mga bagay na ito para sa dakilang layunin ng ating pong Panginoon. Okay? So fully, mga kapatid. So God does not only want your church life, hindi lamang interested si Lord kung sino tayo sa loob ng church, but He wants our everyday life. Who we are, not just on Sunday, but every day. He wants our everyday life. He wants our everyday life. Hello, Ate Da. Dumaan lang po sa feed ko. Bigla na lang ako naiyak. God bless you po and welcome. You are welcome here. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay ang araw-araw. Kung sino tayo, kung anong ginagawa natin. Good morning, Kai. See you later. I'll pray for you. Call, okay? Amen. God wants our everyday life. Ate Da, join ka sa community. Join ka sa group chat, okay? Tiga saan ka, Ate Da? God is so concerned, mga kapatid, sa ating mga buhay. Nabigay mo na ba lahat sa Panginoon? Ate Ana Lu, we have RD in the city from Taiwan. Ayan, Tagig. Sige po, pa-message po si Ate Da para makasama sa GC. O baka may mga tinitira ka pa ngayon. Hello, Kinsay. God bless you. Kung gusto mo ng isang buhay na nakasuko sa Panginoon, you just need to give it all. You just need to give it all, mga kapatid. Hello, Chekay. God bless you po sa inyo pong tatay na may liver cancer. In the name of Jesus, I pray, before it's too late, your father will encounter the Lord Jesus in his life. He will be his Lord and Savior. And He will direct the path of your father. And I pray for that spirit of cancer in his body, in the name of Jesus, to be gone in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let your healing flow upon him, God, in Jesus' name. So real surrender is complete surrender, mga kapatid. Kung gusto mo ng tunay na pagsuko, ibigay mo buong buo sa Panginoon. Kumpletuhin mo na, huwag ka nang magtira. Okay? Huwag ka nang magtira. Bigay mo na lahat sa Panginoon yan. Lahat ng bigat, lahat ng tanong, lahat yan.
Real surrender is complete surrender. Give it all. Give it all. Huwag kang magtira. Amen? Hindi ka lang Kristiyano pag Sunday. Kristiyano tayo araw-araw. Ibuhos mo na lahat kay Lord. Tama, Mami Jean. Hindi gusto ni Lord isang section lang ng buhay natin. Ang gusto ni Lord, all of it. All part of our lives. So let all the fiber of our being be surrendered to Him. Lahat ng aspeto ng buhay mo. Lahat ng ginagawa mo. Hindi lamang isang section, hindi lang isang area, hindi lang isang part ng buhay mo, kundi lahat sa'yo, isusurrender mo sa Lord. Ibibigay mo sa Panginoon. Amen. Total surrender. Amen. Total surrender. Nawa po ang buhay talaga natin ay maging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. No? Like an aroma that is pleasing to God. Kapag tayo ba ay nanalangin or naglilingkod sa Panginoon, anong klaseng amoy kaya ang nadadala natin sa kabanal-banalang trono ng Diyos? Anong fragrance kaya, mga kapatid, ang nabibigay natin sa Diyos? Gaano ka ba ang samyo? Kaya sabi dun sa kanta, di ba? Yung just to please you. Parang sampagita. Sabi sa kanta, just to please you is my desire, to offer an aroma of praise you inspire. And though there were times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Ay, may Tagalog yun di ba? Anong Tagalog nun, Ate Fel? Mabangong samyo ang iaalay sa'yo, at kahit minsa'y nagkukulang ako, pagmamahal mo'y di nagbabago. Ikaw, Jesus, ang nais ko. Parang ganun, sabi like that. Sana maging mabangong samyo lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Parang daw mabangong sampagita, di ba? Humahalimuyak. Mahalimuyak, kaaya-aya, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. What kind of fragrance does your life release? Anong klaseng pabango kaya? Anong klaseng pabango ba yan? Fragrance of bitterness ba yan? O fragrance of forgiveness? Fragrance of pride ba yan? O fragrance of humility? Anong klaseng pabango yan? Fragrance of anger? Or fragrance of peace? Fragrance of victory? Kala ko, fragrance of Victoria's Secret. Amen! God bless you po, Ate Fel. Pagalingin ng Lord yung lalamunan nyo agad-agad in Jesus' name. Amen. Sampagita, mahalimuyak, payapa, tagumpay. People should encounter something different in us because of God's presence. And if you have that fragrance from the Lord that you are offering to Him, you are giving back to Him, the people around you will start to smell that fragrance. Amen? Malalaman ng mga tao na ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Tunay na nagmamahal sa Panginoon. Because of that fragrance. Amen. At bilang pagtatapos, sabi dito, a life close to God leaves the fragrance of His presence
everywhere it goes. Tingnan mo yun ha. Kahit saan kadali ni Lord, mananatili doon yung mabangong samyo. Everywhere you go. Para kang mag-iiwan ng marka. Mag-iiwan ka. Di ba alam mo yung napakababangong samyo? Sino dito may mga mamahaling pabango? Sino dito may mga mamahaling pabango? Di ba kapag may mamahaling pabango ka, humahalimuyak. Alam mo yung kapag dumaan ka, naiiwan yung amoy. Ganong klase. Alam mo, sa buong buhay ko, isang beses lang ako nagkaroon ng original na pabango. Yung talagang original kasi may nagbigay sa akin galing sa Qatar. So umuwi yung kaibigan ko galing Qatar. Tapos inuwian niya ako. Ang binigay niya sa akin pabango is CK1. If you're familiar with that scent. CK1. So yun, ang bango. Alam mo yung, kapag yun yung gamit ko, konti lang talaga. Psst, psst, yun lang. Kasi tinitipid mo eh. Kasi mamahalin yun, di ba? Ayan, Cool Water Women by David O. Talaga, yun. Kaya hindi ko makakalimutan yung amoy na yun ng CK1. Yung ganong klase, yung tumatagal, yung long-lasting, yung naiiwan, ganong level, yung pabango, yung scent, yung fragrance. So nawa po, ganun din yung maiwan natin sa mga tao, di ba? That if we are truly serving God, if we truly love the Lord, mag-iiwan yun ng marka. Mag-iiwan yun ng, maaamoy ng mga tao yun. Di ba? It is long-lasting. Magmamarka yun. High school perfume ko po yan, Pastor. Talaga, ate. Black Opium. Hindi ko na alam yung mga scents niyan. Pero nung nagbenta ako ng pabango, mga 2 years ago, medyo naamoy-amoy ko naman, pero hindi naman kasi legit yun. I mean, hindi siya yung parang mga lang siya, inspired. Ganun. Pero hindi yun yung original scent niya talaga. So parang mga inspired lang. Kaya medyo naamoy-amoy ko yung mga uri ng pabango na yon. Pero syempre, sabi ko nga, iba kapag original. So imagine niyo, kapag nag-o-offer tayo sa Lord, di ba? Papadala kita perfume, Pastor, don't worry. Sige, praise God, Ate Jen. Thank you po. So yun, kapag ikaw ay nag-offer sa Lord, anong klaseng halimuyak yung mabibigay mo sa Panginoon? Nag-iiwan ba ng marka? Ganun ba kahalimuyak? Ganun pa kabango yung mabibigay natin sa Panginoon? Ganun ba? Sige nga, tatanungin ko kayo ngayon. Kamusta yung amoy, yung halimuyak na yon? When you are serving God, when you are giving all to Him, what kind of fragrance, when you pray, what kind of fragrance do you offer to the Lord? Anong klaseng pabango ba yan? Kaaya-aya? Kahali-halimuyak? Kamahal-mahal? Yes po, nasa Singapore po ako, Ate Shirley. God bless you po. Minsan pas may naalala ka sa pabango. Tama, di ba? May mga memories din kaya sa pabango. Di ba may mga naaalala ka pag may naamoy ka, maaalala mo yung mga mga nakaraan, mga memories. Purify smell po parang amoy ng baby soap. Oh, hindi ko siya alam pa. Talaga, purify smell. So yun. Kaya ang ganda ng topic natin ngayon. At naway may mga napulot tayong mga aral. Amen. The fragrance of intimacy. Hindi ko rin po alam, Ate Chen. Konti lang ang alam ko sa mga pabango. The fragrance of intimacy, staying close to God daily. At nawa po sa pag-aaral natin ngayon ay mas na-develop. Yes, pabango at song can bring back thousands of memories. Tama, Miss A. That's so true. Nung nasa Taiwan ako, yung mga pagkain doon, kapag nadadaan ako sa mga kainan, kagaya kahapon, may nadaanan akong kainan, sabi ko, hala, kaamoy ng Taiwan. Kaya ayun. Bumalik sa alaala sa Taiwan.
Opo, i-upload natin. Ang supporting verse ng alin po, number 3, Exodus 30:29. Exodus 30:29. Angel's breath. Naalala ko, first boyfriend ko. Talaga? Anong brand yon, yung Angel's breath? Yung mismo yung brand, Angel's breath? Grabe, ang dami yung alam sa pabango, ah. Sino dito mga nangongolekta ng pabango? Yung aficionado, high school days yan. High school days yung aficionado. Yan si Tita Liza, may mga nangongolekta talaga ng pabango, no? Si Galea. Oh, nice. Atlantis 8 bench. Ayan, si Mami Jean nangongolekta din. Ako po collect. Talaga? Yan pala! Talaga, Ate Anna, Lu Angels Breath. Ayan, si Ate Jen din nangongolekta ng pabango. So, kahit hindi pa ubos yung isa, bumibili na kayo, ganon. Ako kasi ang ginagawa ko, kailangan maubos muna yung isa bago ko bumili eh. Ganon. Juicy. Meron pa yung Johnson's Baby Cologne. May high school yung Juicy. Johnson's Baby Cologne. Yes, Pastor collection po. Nice! Chanel na pink. Grabe. Ako naman yung bench ngayon, ginagamit ko pa rin siya. Yung body spray, yung Red Series. Kasi after ko pala maligo, usual, after maligo, body spray muna. Tapos siya ako magdadamit. Ganon. Ngayon pas, nakahiligan ko po mga Lecto din. Mabango din yung Zara. Sasunod din ako Johnson Baby Cologne din Bench Atlantis. Di ba lahat pala tayo ay alagang laking Johnson's Baby Cologne. Favorite ko sis Jen. Siya na Lord talaga. Uy, mukhang magkakaamuyan tayo sa anniversary, ha? May tayo mamaya ko. Alam ko na kagad gamit nila. Jo Malone. Jo Malone din, Ayan, bench din. Nung high school pa. So, bench, di ba? Bench talaga. Yun talaga yung... Tapos, nauso pa yung bench daily cologne. Yung daily scent pala. Yung iba-iba kulay. Yung blue, yung pink, yung orange, yung green, violet. Mura kasi yun eh. Doon na rin yun. Yung Johnson's Daily Scent. Parang araw-araw iba yung amoy mo. Avon, mabango din. Yeah. Pink. Yan, mabango sa Daily Scent. Ngayon, ang gamit ko ay Dunhill Desire. Pero lang yun. Yung mga, hindi siya yung original. Dunhill Desire. Yun. Usapang pabango kasi about fragrance Oxygen! Tama! Yeah, Oxygen. Oxygen, Bench, Pen Shop. Yan yung may mga pabango din nung high school ako. Si Ate Winnie din. Louis and Pearl! Thank you, Miss grabe. Parang bumalik yung pagka-high school ko. Narinig ko yung Louis and Pearl. Tsaka may pulbos din yan. Di ba? Blackwater. Madali sa tagal yung Louis and Pearl. Yes, totoo yan. Ako naman yung sa mga Avon. Kasi mama ko, siya yung gumagamit Nakiki-ano lang ako Nakiki-spray-spray lang ako doon. Tapos yung nila, lotion. Maganda rin yung lotion ng Avon Nakakasmooth din siya. Juicy, juicy. Grabe, ito naman tayo sa nostalgic Bambini! Bambini. Alcohol. Aficionado yan. Ay, Versace, pangmamahalin na yan Isang Pagita Avon. Meron mabango sa Avon yung black, yung parang premium siya, yung ginaganon. Ewan ko kung alam nyo yun, yung Avon, basta Avon yun yung parang di ganun siya, yung kulay black. Parang premium yung amoy niya. Sa mama ko lang siya naaamoy, kay mama. Marie! Far away ba yun? Oo, yung cream, basta yung ganun. Basta parang ang premium niya, ganun. Marie ba yun? Basta yung black na, Ayun, Bambini.
Basta yun, marami kasi silang marami silang... Nawala na yun, hindi na ginagamit ni mama yun eh. Yung lotion na yun. May honesty ba? Grabe, alam nyo ha. Sino dito makalaking Avon? Laking Avon. Tapos meron pa isa. Yung mga sapatos. Ano yung nga yung catalog ng mga sapatos? Avon, tsaka... Ano yung mga catalog? Natasha! Na ngayon ay Nathaniel na. Oo. Nathaniel na ata ngayon. Pero dati Natasha. Natasha yun, Natasha. Sorry. Nakakatuwa, nakaka-miss, no? Oo, yun, Natasha, Nathaniel. Ngayon, personal collection eh, no? Opo, Ate Winnie, nasa Singapore na po. MSE yung tawag sa mga ganon. MSE. Oo nga. Laking Natasha din po. Ako, hulugan pa. Totoo! Nakakamiss! Grabe! May red logo na rin ngayon. Okay. Yeah, Ate Jen. Kita mo yun, yung pag-improve sa atin ni Lord. Dati Avon lang tayo, di ba? Wala eh. Talagang ile-level up ni Lord. No? Ile-level up ni Lord ang buhay natin. Bring back memories tayo, Pas. Di ka talaga sa Singapore tayo nag-bring back memories, ha? Natawa ko dun sa comment ni Honey. Sino dito gumawa niyan? Ikakaskas mo yung braso sa brochure. Tapos aamin mo yung scent. Totoo yan. Opo, sinisipon ako. Hindi pala ako sinisipon. In Jesus' name. Nakakatawa yun. Ikakaskas mo yung... Para maamoy mo. O, dyan natin mapapatunayan, guys, na ni-level up na ni Lord ang buhay natin. Ako guilty dyan sa kakakaskas. Ay, yung breakfast nga. Oo nga, sige na mga kapatid, mag-conclusion na tayo, ha? Napapasarap yung kwentuhan natin. Hindi ko na malayan yung oras. Salamat po sa pagpapaalala. Okay, conclusion. 3 lang to. Number 1. Prayer keeps intimacy alive. Yan. Prayer keeps intimacy alive. Well, yung tester is ko sa katawan ko. Tatawa ko din. Guilty rin ako dyan. Alam mo yung mga tester sa mga mall. Nini-spray ko din siya. Para paglabas mo ng mall, mabango ka. Okay, number 1, prayer keeps intimacy alive. Number 2, cleansing is necessary for closeness with God. Okay, kailangan ng cleansing para mapanatili yung closeness. Pastor, pwede po ba na yung prayer natin daily nasa isip lang? Well, it depends upon the motives of your heart. No? Kasi may mga prayer naman na pwedeng, pwede na mag-pray ka na sa sarili mo lang, pray ka lang, tahimik ka lang. But I think there's a lot of ways where we can pray. No, so pwede naman. Number 3, consecration means pati makeup test. Consecration means fully belonging to Him. Consecration means fully belonging to Him. So for our final words, mga kapatid, napalingon lahat ng bango. Final words, God is not inviting you into religion. He is inviting you into intimacy. Again, God is not inviting you into religion. He is inviting you into intimacy. Kagaya lang sa community natin, mga kapatid. If you are here for a long time already, at hindi ka pa rin ka-intimate sa Lord, baka ang pinupuntahan mo dito is just to parang to fulfill yung mga longingness mo. Baka ganun lang yung gusto mo. Kasi dapat pag nandito ka araw-araw, you develop your intimacy with God. No?
Kasi hindi naman religion tong ginagawa natin eh. All we want here is for all of us to be intimate, to grow in our knowledge about the Lord, to have a deeper relationship with Him. So yun talaga, kailangan maging intimate tayo. Yun yung bunga. Number 2 po is cleansing is necessary. Cleansing is necessary for closeness with God. Cleansing is necessary for closeness with God. So again, final words, God is not inviting you into religion. He is inviting you into intimacy. So, don't settle for distant Christianity. Don't settle for distant Christianity. Kailangan, alam mo talaga Kristiyano ka. At kailangan alam ng mga taong Kristiyano ka. Hindi tinatago, hindi kinakahiya ang pagiging isang Kristiyano. Okay? Be proud that you are a Christian. Baka may nahihiya pa dito kapag sinasabi nila na Kristiyano sila. No. Hindi ka hiya-hiya kapag tayo ay Kristiyano. Amen po ba? Amen? So don't settle for distant Christianity. Amen? Stay close to God daily. Stay close to God daily. Amen! Praise God! At ito lang tatapos ang ating devotion ngayong araw po na ito, mga kapatid. At nawa sa buong araw na to, sa mga susunod na araw, humalimuyak. Amen? Ang aroma, fragrant aroma na makakarating sa trono ng ating Panginoon. So always pray, always serve, always trust, always love, always be kind to others. Amen? Be generous, love God, love people. Be generous in all ways. Hindi ibig sabihin generosity, pera-pera lang or material lang. No, you can be generous by giving your time, by giving your attention, by lending your ears to someone who is in need, di ba? So be generous in all aspect. Be loyal, tama, be kind, be sweet, be respectful, at huwag mahuhulugan ng bunga, okay? So yun lang mga kapatid, maraming salamat po. Sige po, send natin yan. Kakain lang ako sa baba. Okay, kasi may free breakfast. Salamat Ate Jen. God bless you po. Okay! Praise God! Let's close in prayer. Panginoon, maraming salamat po. Palakpakan mo natin ng Panginoon. Sige. Let's give God the best clap offering of praise. Praise God. Hanggang 10 lang ata yung breakfast eh. Hindi ko lang sure kung 10 o 10:30 ba. Pero to make sure, before 10 ako pupunta doon sa baba. Okay, tapos, nag-load naman ako kagabi eh. Nag-load naman ako ng 3 gig. So, pwede akong mag-live sa labas. Okay? Magla-live tayo. Okay, sige po. Kain muna ako pag tapos. Pwede ko naman kayo isama para makita nyo. Gusto nyo bang sumama mamaya? So, sige, pray muna tayo. Lord, salamat po sa araw po na ito, sa natapos po naming gawain, sa devotion. Panginoon, napuno po kami ng iyong mga salita, napuno kami ng presensya mo, at napaalalahanan po kami, Lord, na maging mabangong sa iyo ang lahat ng mga ginagawa namin. Our prayers, our service to you, Lord, our service to other people. And I pray, Lord God, mapanatili po namin ang closeness ng aming po mga buhay sa iyo. Lord, consecrate our lives daily, O God. Hallelujah. Huwag po kami makalimot manalangin because prayer will keep our relationship with you alive. At hayaan mo rin po na magpalinis kami palagi sa iyo, Panginoon, sa lahat, sa bawat oras, sa mga kasalanan ng aming nagagawa, Panginoon. In Jesus' name. Tulungan mo po kami araw-araw, Lord God, na mas mapalapit pa sa inyo, Panginoon. Kayo po ang maging top priority ng buhay po namin at wala na pong iba. Pagpalain mo po ang bawat isa, all members of our community, O God, in the name of Jesus. Ano man ang kanilang mga pangangailangan na ipagkaloob sa kanila. Lord, I speak life, I speak protection, I speak blessing, favor, promotion, increase, multiplication, prosperity, bountiful blessing, Lord God. In the name of Jesus, heavenly and earthly riches, Lord God, hallelujah, ay ipagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Pagalingin mo ang may mga sakit at karamdaman at bigyan ng kapayapaan ng bawat puso, O God. At saan man po kami dalhin ngayong araw na ito,
Ingatan mo kami, proteksyonan mo kami at ang aming buong pamilya at mga mahal sa buhay. Lord, I rebuke untimely death, I rebuke accident, I rebuke tragedy, Lord God, in the name of Jesus. That your perfect will be done in the name of Jesus, O God. Maraming salamat po. Lord, let your word, let your spirit, O God, Holy Spirit, be the light unto our feet and lamp unto our feet and light unto our path, Lord God. Maraming salamat po. Patuloy na maging mabango sa miyo. Panginoon, hahalimuyak ang glory mo sa aming pong mga buhay, O God. Salamat po. And we continue to entrust all the prayer requests of my dear brothers and sisters here. Ano man po ang mga prayer requests po nila, Panginoon, in your perfect and beautiful time, it will happen, O God. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng mga kapatid kong ito at lahat ng mga gagawin po namin. Nawa po ay sama-sama kaming lumalim sa iyo, sama-sama kaming mag-grow, Panginoon, hanggang sa rapture of the church, hanggang sa muli mong pagbabalik, sama-sama kaming mapupunta dyan sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Thank you, God. And cover us tightly with your most precious blood today and forevermore. In Jesus' name we pray. To God be the glory. And everybody will say amen and amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Woo! Praise God.